Si Andre ay isang simpleng tao. Tulad ng maraming manggagawa, gigising siya ng maaga upang pumasok sa opisina, magbabanat ng buto at uuwi ng pagod pero may bahagyang ngiti sa labi dahil alam niyang may naghihintay sa kanyang tahanan. Sa loob ng 7 taon, kasakasama niya si Liana, ang babaeng akala niya'y makakasama niya hanggang sa huli. Magaan ang kanilang simula, parang walang problemang hindi nila kayang harapin. Sila ang tipo ng magkasintahang kahit wala masyadong pera, masaya pa rin dahil magkasama sila. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang lahat. Sa una, hindi naman halata. Si Liana ay naging mas tahimik, mas mapagmuni-muni. Hindi niya agad inisip na may mali. Pagod lang siguro siya, sabi ni Andre sa sarili. Ngunit isang gabi, habang sila'y magkasamang nagluluto ng hapunan, biglang nagsalita si Liana ng mas seryoso kaysa karaniwan. Andre, matagal ko nang iniisip ito. Huminto si Liana at saglit na tumitig sa kanya. Kailan ba natin matutupad ang mga plano natin? Ilang taon na tayong nangangako sa isa't isa, pero hanggang ngayon parang wala pa rin. Napalingon si Andre. Tangan pa ang kutsilyo at kalahating hiniwang karot. Alam kong mabagal ang progreso natin, Liana, sagot niya. Pero ginagawa ko naman ang lahat, hindi ba? Nag-o-overtime ako, tumatanggap ng extra na trabaho. Alam mong hindi ganoon kadali ang lahat. Ngunit hindi napansin ni Andre ang lungkot sa mga mata ni Liana. Andre, hindi lang naman sa trabaho ang problema. Noong una, sabi mo magsisimula tayo ng maliit na negosyo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Sabi mo bibilhin natin ang maliit na lote sa Cavite para sa pamilya natin. Hanggang ngayon, umuupa pa rin tayo dito sa lumang apartment na to. Ang dami mong pangako pero parang wala namang natutupad. Ang totoo, ramdam ni Andre ang bigat ng mga salitang iyon. Alam niyang totoo ang sinabi ni Liana. Ilang beses na siyang nangako at ilang beses na rin siyang nabigo. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil laging may pumipigil. Mga gastusin, mga di inaasahang bayarin, at minsan, ang kawalan ng sapat na tiyaga. Sa kabila ng lahat, pilit niyang sinisikap na bumangon. Pero sa bawat pagbangon, tila laging may humihila pabalik. Makalipas ang ilang linggo, mas lumala ang kanilang sitwasyon. Dumalas ang kanilang mga argumento. Si Liana, na dati mahinahon at palangiti, ay tila palaging aburido. Si Andre naman, bagamat nais magpaliwanag, ay nawawalan ng lakas sa tuwing nakikita ang pagkadismaya ng kasintahan. Liana, bakit hindi mo ako intindihin kahit minsan? Isang gabing pasigaw na tanong ni Andre habang sila'y nag-aaway sa sala. Hindi ba't ginagawa ko naman ang lahat? Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nagsisikap? Huwag mo akong pagbintangan ng kakulangan sa suporta, Andre. Mariing tugon ni Liana. Alam kong nagsisikap ka, pero parang puro tayo problema. Puro tayo pangarap na hanggang salita lang. Wala naman talagang nangyayari. Nakita ni Andre ang luhang pumatak sa pisngi ni Liana. Bawat patak ay tila martilyong tumama sa kanyang dibdib. Gusto niyang yakapin ito at sabihing maaayos din ang lahat. Gusto niyang ipangakong sa susunod, magbabago na ang takbo ng kanilang buhay. Pero natutunan na ni Liana na hindi lahat ng pangako ay maaasahan. Nagpatuloy ang ganoong eksena sa mga sumunod na linggo. Sa bawat pagtatalo, parang may naitatayong pader sa pagitan nila. Si Andre, na dating puno ng pag-asa, ay naging tahimik na lamang sa bawat argumentong wala siyang magawang maayos. Si Liana, na minsang bumibigay sa halik at yakap, ay natutong iwasan ang tingin at iwasan ang usapan. Hanggang isang araw, umuwi si Andre mula sa trabaho at nadatnan niya si Liana sa sala. May hawak na maliit na bag. Liana, ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya habang dahan-dahang lumapit. Andre, huminga ng malalim si Liana bago tumingin sa kanya. Kana,
Kailangan ko nang umalis. Hindi na ako masaya. Hindi na ako nagtitiwala na maaayos pa ang lahat. Pakiramdam ni Andre ay parang natibag ang sahig sa ilalim niya. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng pagkakataon na magbago? Liana, please. Bigyan mo ako ng konting panahon pa. Ngunit iniling ni Liana ang ulo. Andre, ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Pero paulit-ulit lang tayo. Hindi kita masisisi. Alam kong pinilit mo. Pero hindi na ito sapat. Kailangan ko na ring tulungan ang sarili ko. Naiwang nakatayo si Andre sa gitna ng kanilang maliit na sala. Hindi alam kung ano ang gagawin. Naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin mula sa bukas na bintana. Pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang puso. Lumabas si Liana sa pintuan, dala ang bag, at dala ang lahat ng pangarap nilang dalawa. Sa huling saglit na iyon, sinikap ni Andre na manatiling matatag. Pero nang marinig niyang sumara ang pinto, napaupo siya sa sofa at tinitigan ang sahig. Liana, bulong niya. Paano tayo nakarating dito? Sa kabila ng lahat, alam niyang may kasalanan siya. Alam niyang maraming beses siyang nangako nang hindi natutupad. At sa kabila ng kanyang pagsisikap, may mga bagay na hindi niya kayang ayusin ng mag-isa. Ngayon, naiwan siya sa kanilang lumang apartment. Hindi na iniintindi kung kailan babayaran ang renta o kung ano ang kakainin bukas. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya haharapin ang bagong realidad. Isang buhay na wala na si Liana. Matapos umalis ni Liana, nag-iba ang takbo ng mundo ni Andre. Ang dati niyang makulay na buhay ay tila nawala ang sigla. Pakiramdam niya, wala nang dahilan para bumangon tuwing umaga. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo sa sofa na dati punong-puno ng tawanan, napabuntong hininga si Andre at bulong sa sarili. Liana, anong nangyari sa atin? Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ang routine niyang dating kayang-kaya ay ngayon tila mabigat sa dibdib. Tuwing papasok siya sa opisina, ang mga mata ng kanyang mga katrabaho ay tila nag-uusisa. Hindi maiiwasan ang bulong-bulungan tungkol sa kanyang sitwasyon. Napansin niyang mas madalas siyang naiwan sa mga project na parang nawalan ng tiwala sa kanya ang mga kasama. Ang dami niyang gustong ipaliwanag, pero paano nga ba magsisimula kapag hindi mo rin naiintindihan ang nangyayari? Pare, balita ko wala na kayo ni Liana, sabi ng isa niyang kaibigan, si Marco, nang minsang yayain siyang uminom. Siguro, ganyan talaga ang buhay. Move on na lang, Dre. Move on? Paano ko gagawin yun? Sagot ni Andre. Parang lahat ng plano ko, lahat ng pangarap namin biglang nawala. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Imbes na suportahan siya, tila may halong pagkukonsinti ang sagot ni Marco. Kasi naman pre, masyado kang umasa sa kanya. Ngayon tingnan mo, ikaw ang kawawa. Alam mo, dapat kasi tumingin ka na sa ibang babae. Ang dami dyan. Mas maganda pa siguro kay Liana. Hindi iyon ang sagot na hinahanap ni Andre. Gusto niyang makahanap ng sagot kung paano siya makakabangon. Hindi kung paano palitan si Liana. Gusto niyang malaman kung paano muling buuin ang sirang pader ng kanyang buhay. Hindi kung paano takpan ito ng panibagong pintura. May mga kaibigan din siyang nagbigay ng matitibay na opinyon, ngunit hindi lahat ay positibo. Andre, baka naman kasi kulang ka lang sa ambisyon, sabi ng isa pang kaibigan, si Lito. Tingnan mo, siguro kaya ka iniwan dahil wala kang konkretong plano. Pag-isipan mo yan. Sa kabila ng mga komento, napagtanto ni Andre na walang tutulong sa kanya kung hindi ang sarili niya. Alam niyang wala nang babalikan, pero may pagkakataon pa siyang mag-umpisa ulit. Ipinangako niya sa sarili na kahit mahirap, gagawin niya ang lahat para makabangon. Sinubukan niyang humanap ng mga sideline. Mula sa simpleng pagtatrabaho sa opisina, nag-umpisa siyang mag-apply bilang freelance writer sa gabi. Kahit hindi kalakihan ng kita, pinilit niyang ipunin ang bawat baryang nakuha. Kakaunti lang ang oras ng tulog, ngunit para kay Andre,
mas mainam ng maging abala kaysa mag-isang magkulong sa bahay at maglasing sa lungkot. Tol, bakit parang mukha kang zombie? Biro ng isa niyang kaibigan nang makita siya isang gabi. Puyat ka na naman ano? Ganyan talaga pre. Sagot ni Andre, pilit na ngumiti. Kailangan magtrabaho, kailangan kumayod. At iyon nga ang ginawa niya, kumayod. Isang gabi habang nakaupo siya sa tabi ng bintana ng kanyang apartment, nakita niya ang liwanag ng mga ilaw sa kalsada. Napaisip siya sa sinabi ng kanyang nanay noong siya'y bata pa. Anak, ang ilaw sa kalsada, palaging nagbubukas kahit gaano pa kadilim. Dapat ganun ka rin. Kahit madilim ang paligid, hanapin mo ang liwanag. Hindi naging madali ang bawat hakbang ni Andre. Ang bawat trabaho, bawat gig, bawat project na kinuha niya ay parang patak ng pawis na napakahirap kitain. Pero sa bawat hakbang, unti-unti siyang natuto. Natutunan niyang magtiwala ulit sa sarili. Natutunan niyang magdesisyon ng mas maayos. Natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay kailangang umasa sa iba. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa isang mahabang araw sa opisina, natigilan siya sa harap ng isang saradong tindahan. Sa salamin nito, nakita niya ang refleksyon ng isang lalaki. Haggard, pagod, ngunit may bagong determinasyon sa mata. Ito ba ako? Tanong niya sa sarili. Ito na ba ang Andre na hindi na umaasa sa iba? Ang Andre na kayang umusad kahit mag-isa? Tumigil siya saglit at huminga ng malalim. Tumingin siya sa langit na punong-puno ng bituin. At kahit sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat hakbang na ginawa niya, tila may bumubulong sa kanya. Kaya mo to. Nang sumapit ang umaga, nagising si Andre na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi pa tapos ang laban, ngunit nararamdaman niyang may bagong simula. Bagamat hindi pa niya alam kung ano ang hinaharap, alam niyang hindi siya susuko. Wala na si Liana, ngunit natutunan niyang ang kanyang haligi ay hindi kailanman ang isang tao o isang pangako. Ang haligi niya ay ang tiwala niya sa sarili. Makalipas ang ilang taon, may kaunti ng liwanag na sumisilip sa buhay ni Andre. Mula sa paglalakad sa madilim na iskinita ng kanyang pagkakakulong sa nakaraan, ngayon ay tila nakatagpo siya ng landas na may kasiguraduhan, kahit paunti-unti. Sa wakas, nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na startup na nagsisimula pa lamang sa mundo ng e-commerce. Walang kasiguraduhan ang hinaharap ng kumpanyang ito, pero para kay Andre, sapat na ang oportunidad na maipakita ang kaniyang kakayahan. Sa unang linggo pa lang niya, naging halata ang bigat ng trabaho. Walang tiyak na oras ng trabaho. Halos lahat ng bagay ay kailangang magsimula sa wala, at ang team ay binubuo lamang ng ilang tao. Andre, kaya mo bang gumawa ng prototype para sa bagong product listing system natin? Tanong ng boss niyang si Mike isang hapon. Prototype? Nagulat si Andre. Hindi niya inakalang bibigyan siya ng ganitong responsibilidad agad-agad. Opo sir, magtatanong lang po ako kung may reference document tayo o kahit sample na magagamit. Wala, sagot ni Mike. Kailangan natin ng sarili nating version. Nasa iyo ang bola. Bagamat kabado, tinanggap ni Andre ang hamon. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pressure, pero naisip niyang ito na ang pagkakataong maipakita ang kaniyang kakayahan. Ginugol niya ang mga sumunod na gabi sa pagbasa ng mga manual, panunood ng mga tutorial, at pag-aaral ng mga bagong software tools. Unti-unti, nabuo niya ang prototype. Nang ipinakita niya ito sa team, nagulat si Mike. Andre, impressive ito. Hindi perpekto, pero malaki na ang naitulong mo para magsimula tayo. Ngumiti si Andre sa papuri, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam ng pag-iisa. Sa bawat tagumpay, biglang bumabalik ang alaala ni Liana. Kapag nagtatagumpay siya, naaalala niya kung paano nila pinangarap noon na magkaroon ng ganitong klaseng buhay. Ngunit imbes na magdulot ng panghihina, ginagamit niya ang sakit na iyon bilang gasolina.
Andre, ito na ang oras para ipakita mong kaya mo. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Bulong niya sa sarili tuwing gabi. Isang araw, habang abala sa pagtatrabaho, nilapitan siya ni Tomas, isang veterano sa larangan ng negosyo na madalas bumibisita sa opisina upang magbigay ng payo sa team. Andre, pwede ba kitang makausap saglit? Tanong ni Tomas. Opo, sir. Ano po iyon? Sagot ni Andre, tumigil sa ginagawa upang makinig. Napansin ko kung paano mo hinaharap ang mga problema dito. Tahimik ka lang, pero ginagawa mo ang lahat. Ang ganyang attitude ang kailangan ng isang leader. Sabi ni Tomas. Gusto kong tulungan ka. Ano sa tingin mo ang mga aspeto ng negosyo na gusto mong matutunan? Nagulat si Andre sa tanong. Hindi siya sanay na kinikilala, lalo na ng isang taong tulad ni Tomas. Siguro po gusto kong malaman kung paano magdesisyon sa harap ng kawalan ng impormasyon. Paano niyo po ba nalalaman kung kailan tataya at kailan hindi? Tumango si Tomas at nagbigay ng ilang kwento mula sa sarili niyang karanasan. Habang nagsasalita si Tomas, natutunan ni Andre ang halaga ng pagkakaroon ng maayos na pananaw sa hinaharap kahit hindi malinaw ang bawat hakbang. Andre, hindi palaging sigurado ang desisyon, paliwanag ni Tomas. Pero ang mahalaga, handa kang humarap sa resulta nito, tagumpay man o pagkabigo. Lumipas ang mga buwan at patuloy na naipapakita ni Andre ang kaniyang kakayahan. Naging maaasahan siya ng team at nagsimula na rin siyang magsalita tuwing may brainstorming sessions. Nakakatuwang makita ang mga kasamahan niyang tumatango sa tuwing nagbibigay siya ng ideya. Bagamat may kaba, natutunan niyang magsalita mula sa puso. Kung magagawa natin ang proyekto ng mas mabilis, hindi lang tayo makakatipid, makakapaglaan pa tayo ng oras para sa iba pang mga initiative, sabi niya sa isang meeting. Sa kaniyang simpleng paliwanag, nakuha niya ang suporta ng team. Sa lahat ng ito, patuloy siyang humuhugot ng lakas mula sa kaniyang nakaraan. Natutunan niyang gawing inspirasyon ang sakit na iniwan ng dating relasyon. Andre, hindi mo na maibabalik ang dati. Madalas niyang isipin tuwing gabi. Pero kaya mong magpatuloy. Dahil sa kaniyang determinasyon, nagkaroon siya ng ideya. Bakit hindi magtayo ng maliit na online store bilang side project? Naisip niyang subukan ito sa tulong ng natutunan niya sa startup. Nang una niyang banggitin ang ideya kay Tomas, tinanong siya nito, "Sigurado ka ba dyan? Hindi madali ang magtayo ng sarili mong negosyo." "Alam ko po, sir. Pero sa tingin ko, ito ang tamang oras," sagot ni Andre. "Wala naman pong mawawala kung susubukan ko." "Tama ka," sabi ni Tomas. Tumango at ngumiti. "Kung ganun, gawin mo. Subukan mo." Doon nagsimula ang panibagong yugto sa buhay ni Andre. Sa kabila ng kaniyang mga takot at alinlangan, naglakas loob siyang magsimula. Bagamat hindi pa niya alam ang magiging resulta, nakaramdam siya ng kakaibang sigla. Ang sigla ng pagsubok na tumayo sa sarili niyang lakas. Hindi niya pa man nakikita ang dulo ng landas. Alam niyang ang bawat hakbang ay hakbang patungo sa tagumpay na minsang akala niya'y imposibleng abutin. Habang patuloy ang buhay ni Andre sa kaniyang trabaho sa startup, lihim niyang sinimula ng sariling proyekto, isang online shop. Mula sa simpleng ideya ng pagbebenta ng handmade leather wallets na ginagawa niya tuwing weekends, naging totoong negosyo ito. Ginamit niya ang natutunan sa trabaho, kung paano magsimula sa maliit at magdagdag ng halaga sa bawat produkto. Sa umpisa, puro mga kaibigan lang ang customers niya. Maya-maya, nadagdagan ito ng mga kakilala ng kaniyang kakilala. Hanggang sa isang araw, isang customer na hindi niya lubos kilala ang umorder ng 3 wallet. Iyon ang una niyang transaksyon sa labas ng kaniyang bilog. Dumating ang araw na iyon at lumapit si Clara, ang babaeng customer. Isang simpleng babaeng mahilig sa mga produktong gawa ng kamay. Ngunit ang bawat kilos niya'y may halong kumpiyansa. "Ikaw ba si Andre?"
Tanong ni Clara nang makita siyang papunta sa napagkasunduang tagpuan. Bitbit niya ang 3 wallet sa isang simpleng brown paper bag. Oo, ako nga, sagot ni Andre. Medyo kinakabahan pero ngumiti rin. Ikaw yata si Clara. Salamat sa pagbili. Binalikan siya ni Clara ng isang ngiti. Mukhang maganda ang gawa mo. Hindi ko pa ito nakikita sa mga local shops dito. Talagang ikaw lang gumagawa nito? Tumango si Andre. Oo, ako lang. Ginagawa ko ito tuwing weekends. Medyo bagong negosyo pa lang. Napansin ni Andre ang tahimik na pagtingin ni Clara sa mga produkto. Mukha itong seryoso, ngunit sa huli ngumiti ulit. Mukhang may potential ka. Sigurado akong hindi lang ako ang magugustuhan ng quality ng gawa mo. Bakit hindi mo palakihin pa? Parang sumindi ang isang bombilya sa isip ni Andre. Noon pa man, iniisip niya na mas maganda kung mas maraming makakakilala sa kanyang produkto. Pero iba rin pala kapag may taong naniniwala sa kakayahan mo. Kaya simula noon, mas naging determinado si Andre. Gumawa siya ng maliit na Facebook page para sa kanyang shop, nag-post ng photos, at nag-umpisa ng ilang promosyon. Patuloy din siyang nagpapadala ng mensahe kay Clara upang magtanong ng feedback. Habang lumalago ang negosyo, naging madalas ang pag-uusap nila. Si Clara, na dating simpleng customer lang, ay naging parang katuwang niya sa pagbibigay ng ideya kung paano mas mapapa-improve ang products. Andre, bakit hindi ka mag-try ng ibang kulay? Minsang tanong ni Clara. Parang puro dark brown lang ang nakikita ko sa page mo. Iyon kasi ang pinakapatok noong una, sagot ni Andre. Pero baka nga dapat magdagdag ako ng ibang kulay. Ano sa tingin mo ang magandang subukan? Marami dyan ang mahilig sa pastel tones, tugon ni Clara. Kahit brown pa rin, pero medyo lighter shade. Siguro caramel brown? Tapos dagdagsan mo ng simple stitching detail sa gilid. Pustahan tayo, bebenta iyon. At ganoon nga ang nangyari. Sa tulong ng mga suggestion ni Clara, nadagdagan ang variety ng mga wallets. Ang mga produkto ni Andre ay hindi na lang simple. May sarili na itong style at nakilala na rin sa community bilang isa sa mga pinakamahusay na handmade leather goods. Ngunit hindi maiiwasang magkaroon ng problema habang lumalaki ang negosyo. Isang araw, tumawag si Clara kay Andre upang magbigay ng feedback mula sa isang customer. Andre, sabi ng isa sa buyers mo, may mali raw sa stitching ng nakuha niya. Baka dapat doblehin natin ang quality check. Napaisip si Andre. Hindi pa niya lubos na naisip ang sistema ng quality control dahil siya lang ang gumagawa. Mukhang kailangan ko na ngang mas tutukan ang bawat detalye, sagot niya. Pasensya na Clara, pagtutuunan ko ng pansin ito. At ginawa nga nila. Unti-unti, nagdagdag si Andre ng mga hakbang para siguraduhing maayos ang bawat wallet na lumalabas sa shop. Ipinakilala rin ni Clara ang ideya ng pagbuo ng FAQ sa kanilang page upang masagot ang mga karaniwang tanong ng customers. Sa bawat maliit na problema, natutunan ni Andre ang halaga ng pagtutok sa bawat aspeto ng negosyo. Ngunit hindi lamang mga quality issues ang problema. Dumating din ang panahon na nahirapan si Andre sa pag-manage ng cash flow. Ang daming orders, ngunit tila laging kulang ang pondo para sa supplies. Clara, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang susunod na batch ng leather. Sambit ni Andre isang gabi. Kulang pa ang mga bayad ng customers. Bakit hindi mo kausapin ang suppliers mo at humingi ng mas mahabang terms? Tanong ni Clara. Sa tingin ko, handa silang magbigay ng konting leeway kung maipapaliwanag mo ang sitwasyon. Nahirapan man siya, sinubukan ni Andre ang payo ni Clara. Naghahanap siya ng bagong supplier na handang magbigay ng mas flexible terms. Kalaunan, unti-unting naayos ang problema sa cash flow. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa tulong ng diskarte at dedikasyon ni Andre at ng patuloy na suporta ni Clara, napagtagumpayan nila ang bawat hadlang. Lumipas ang ilang buwan at naramdaman ni Andre na may bagong lakas siya upang magpatuloy.
Hindi lang niya nakikita ang sarili bilang isang simpleng gumagawa ng wallets. Unti-unti, natutunan niyang makita ang mas malawak na potensyal ng kaniyang negosyo. Ang bawat hakbang, kahit maliit, ay hakbang patungo sa isang mas malaking pangarap. Sa dami ng mga pagsubok na dumaan, natutunan ni Andre ang isa sa pinakamahalagang aral sa buhay. Ang pagsisikap ay nagiging makabuluhan kung may malinaw kang layunin. 10 taon na mula noong unang subukan ni Andre ang negosyo niya. Sa panahong iyon, napagtagumpayan niya ang bawat hamon, nalampasan ang bawat balakid, at sa wakas, nakamit ang pangarap na dati parang suntok sa buwan. Hindi lang simpleng negosyo ang naitayo niya. Ngayon, siya na ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng handmade leather goods sa bansa. Sa bawat tindahan ng premium leather accessories sa lungsod, nandoon ang tatak niya. Kilala si Andre bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa kanilang lugar. At ang kwento ng kaniyang pag-angat mula sa wala ay naging inspirasyon sa marami. Ngunit kahit ganoon na ang narating niya, hindi niya inakalang may babalik pa mula sa nakaraan na matagal na niyang iniwasan. Isang maaliwalas na hapon, habang naglalakad siya papunta sa isang meeting, may nakita siyang pamilyar na muka sa gilid ng kalsada. Hindi agad tumigil si Andre, ngunit nang muli niyang linggunin, naramdaman niya ang bigat ng alaala. "Liana?" Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala. Sa tagal ng panahon, hindi niya inakalang muli pa niyang makikita ang dating kasintahan. Nasa gilid ito ng kalye, nakaupo sa bangketa. Ang suot nitong damit ay luma, marumi, at tila hindi na bago sa hirap ng kalye. Sa tabi niya, may 2 batang tila hindi hihigit sa 10 taong gulang, payat at halatang gutom. Isang lumang karton ang hawak ni Liana. Nakasulat ang tulong po para sa mga anak ko, gamit ang malaking titik at lapis na halos ubos na ang laman. Ang mukha niyang dati puno ng sigla, ngayon ay bakas ang pagod at kawalan ng pag-asa. Hindi agad nakagalaw si Andre. Tumigil lang siya sa gitna ng bangketa. Pinagmasdan si Liana mula sa malayo. Sa dami ng emosyong biglang bumalik, gulat, awa, at isang kakaibang sakit na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya malaman kung ano ang unang gagawin. "Andre!" Narinig niyang tawag mula sa likod. Bumaling siya at nakita si Clara, ang partner niya sa negosyo at sa buhay. May halong pagkabahala ang mukha nito. "Anong problema? May nakita ka ba?" Tumingin muli si Andre kay Liana. Hindi pa rin ito napapansin na nakatayo siya sa di kalayuan. "Si Liana, andun siya," mahinang sagot ni Andre. Nagulat si Clara. Hindi nito inaasahan na maririnig pa niya ang pangalan ng dating kasintahan ni Andre. Sa tagal nilang magkasama, hindi masyadong binabanggit ni Andre ang nakaraan. Ngunit halatang ang pangyayaring ito ay may malalim na epekto sa kanya. "Sigurado ka? Gusto mo ba siyang kausapin?" Hindi agad sumagot si Andre. Nararamdaman niya ang bigat ng kaniyang mga paa. Parang hindi niya kayang lumapit. "Hindi ko alam," sagot niya, pilit na nilalamon ang emosyon. Hindi ko akalain na ganito ang sitwasyon niya. Naghintay si Clara ng kasunod na salita mula sa kanya, ngunit nanatiling tahimik si Andre. Sa huli, si Clara na mismo ang nagtanong, "Ano ang plano mo?" Ang tanong na iyon ay parang matalim na karayom na tumusok sa kanyang isip. Plano? Hindi niya alam kung may plano siyang dapat gawin. Ang mga taong dumadaan sa kalsada ay parang nawala sa kanyang paningin. Tanging si Liana at ang mga batang kasama nito ang nasa isip niya. Napakaraming tanong ang pumasok sa kanyang utak. Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Ano ang nangyari sa kanya mula noong nagkahiwalay sila? Bakit hindi man lang niya nalaman na ganito na pala ang kalagayan nito? Ngunit sa likod ng mga tanong, may isa pang damdamin na lumitaw, ang awa. Bagamat matagal na nilang tinuldukan ang kanilang relasyon, hindi maikakaila ni Andre na minsan naging mahalaga sa kanya si Liana. Ang makita itong nasa ganitong kalagayan, kasama pa ang 2 batang halatang gutom at pagod,
ay hindi madali para sa kanya. Para sa kanya. Hindi ko alam, Clara. Sagot ni Andre sa mahinang tinig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nagtama ang kanilang mga mata at naramdaman ni Clara ang lalim ng iniisip ni Andre. Alam niyang mahirap para sa kanya ang ganitong sitwasyon. Hindi madaling makita ang isang tao mula sa nakaraan, lalo na ang taong minsang naging dahilan ng sakit sa ganitong kalagayan. Ngunit sa bawat oras na nakikita niyang hindi makapagdesisyon si Andre, alam niyang kailangan niya itong suportahan, anuman ang maging pasya nito. Siguro, muling nagsalita si Clara. Kailangan mo munang mag-isip. Huwag kang magmadali. Pero Andre, anuman ang gagawin mo, nandito lang ako para sa'yo. Tumango si Andre. Salamat. Mahinang sagot niya, kahit hindi niya pa rin mahanap ang tamang mga salita. Nagpatuloy sila sa paglakad, ngunit ang isipan ni Andre ay naiwan kay Liana. Ang biglaang pagkikita na iyon ay tila isang bugso ng hangin na nagpabalik sa mga alaala ng nakaraan. Habang sinusubukan niyang magpatuloy sa araw na iyon, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ano ang gagawin niya para sa babaeng minsang minahal niya ngunit ngayoy nasa gitna ng hirap at gutom? Pagkatapos ng biglaang pagkikita, hindi na mawala sa isip ni Andre si Liana. Gabi-gabi niyang naiisip ang tagpo sa kalye, ang mga mata nitong tila pagod na sa buhay, at ang dalawang batang nasa tabi nito. Hindi siya makatulog ng maayos, hindi rin makakain ng walang naiisip na kung ano ang pwede niyang gawin. Pare, kung ako sa'yo, kalimutan mo na siya, sabi ni Marco nang minsang magkasama sila sa isang meeting sa opisina. Andre, napakalayo mo na. Maganda na ang buhay mo, nariyan si Clara, at sa totoo lang, baka hindi mo na dapat balikan ang nakaraan. Bakit kailangang balikan ang sakit na dala ng nakaraan? Dagdag ng isa pang kaibigan. Andre, hindi mo na responsibilidad ang buhay niya. Wala ka nang kinalaman sa nangyari sa kanya. Hindi kumibo si Andre sa mga payo nila. Alam niyang may punto sila. Tapos na ang chapter na yon ng buhay niya. Wala na siyang obligasyong bumalik at ayusin ang mga nasira. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maialis ang bigat sa dibdib niya. Parang sinisigawan siya ng konsensya niya. Paano kung ikaw ang naging dahilan ng pagbagsak niya? Naalala niya ang mga pangakong hindi niya natupad noon. Ang mga panahong sinubukan niyang bumawi, pero palaging kulang. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang nararamdaman niya. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Hindi niya kayang balewalain si Liana. Clara, anong sa tingin mo? Tanong niya isang gabi habang nakaupo sila sa hapagkainan. Minsan, pakiramdam ni Andre na si Clara na lang ang talagang nakakaintindi sa kanya. Hindi ito nagbitiw ng mga simpleng sagot tulad ng ibang kaibigan. Sa halip, nakikinig ito sa kanyang saloobin. Kung sa tingin mo, may magagawa ka para tulungan siya, gawin mo. Sagot ni Clara matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Pero Andre, siguraduhin mong ginagawa mo ito para sa tamang dahilan. Kung makakatulong ka dahil gusto mong makatulong at hindi dahil gusto mong burahin ang guilt mo, baka tama na ipagpatuloy mo. Nang gabing iyon, matagal na pinag-isipan ni Andre ang mga salitang iyon. Napagtanto niyang ang nais niya ay hindi para bumawi o linisin ang sarili niyang konsensya, kundi para bigyan si Liana ng pagkakataon na muling tumayo. Minsan na rin siyang inalalayan ng ibang tao sa mga panahong akala niya'y wala ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, nais niyang maging ganoon din para kay Liana. Kinabukasan, nagdesisyon si Andre. Tahimik niyang pinuntahan ang lugar kung saan niya unang nakita si Liana. Nandoon pa rin ito, nakaupo sa parehong bangketa, hawak ang parehong karton. Sa tabi nito, ang dalawang anak ay mukhang mas gutom at mas pagod kaysa noong una silang nagkita. Liana! Mahinang tawag ni Andre. Nagulat si Liana, halatang hindi inaasahan ang kanyang presensya. Tila nais nitong magtago ngunit hindi nagawa. Tumingin lang ito kay Andre. May halong hiya at pagtataka. Andre, halos pabulong na, sabi ni Liana.
hindi niya maipinta ang emosyon sa mukha nito. Galit? Hiya? Pagkalito? O baka lahat ng yon ay magkahalong nararamdaman nito? Anong ginagawa mo rito? Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Andre. Ayokong manggulo. Gusto ko lang sanang tumulong. Tumango si Liana, ngunit halatang nag-aalangan. Naghahanap sila ng mas tahimik na lugar para mag-usap. Ngunit kahit sa gitna ng mas kalmadong paligid, nanatiling mabigat ang hangin sa pagitan nila. Andre, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Sabi ni Liana, wala akong maibigay sa'yo. Wala na akong maiaalok. Hindi ko na nga maibigay ang maayos na buhay para sa mga anak ko. Hindi ako nandito para humingi ng anuman, Liana. Sagot ni Andre, gusto ko lang tulungan ka. Ayokong makita kang nasa ganitong sitwasyon. Kung may magagawa ako, gagawin ko. Napansin ni Andre ang luha sa mga mata ni Liana. Pilit itong umiwas ng tingin, ngunit halata ang bigat ng damdamin nito. Bakit ngayon pa, Andre? Bakit hindi noon? Walang masabi si Andre. Alam niyang may punto si Liana. Bakit nga ba noon? Noong magkarelasyon pa sila, hindi niya nagawang tugunan ang mga pangangailangan nito. Ngunit hindi na iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga, may pagkakataon pa siya na tumulong kahit huli na. Sa mga sumunod na araw, dinala ni Andre si Liana at ang kanyang mga anak sa isang maliit na apartment na inuupahan niya. Simple lang ito, ngunit malinis at ligtas. Binigyan niya sila ng mga damit, pagkain, at mga gamit na pang-eskwela para sa mga bata. Inayos din ni Andre ang papeles ng dalawa upang makapasok ang mga ito sa malapit na public school. Sa kabila ng lahat ng ito, ginawa niya ito ng tahimik, walang anunsyo, walang pasiklab. Salamat, Andre, sabi ni Liana isang araw habang sinisilip ang mga anak na naglalaro sa sala. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Huwag mong isipin na kailangan mo pang bumawi. Sagot ni Andre. Ang mahalaga, may pagkakataon kang magsimula ulit. Bagamat maraming tutol sa ginawa ni Andre, alam niyang ito ang tamang desisyon. Hindi niya kailangang ipagyabang ang ginawa niyang kabutihan. Ang mahalaga sa kanya ay ang mapanatag ang konsensya niya at ang makita si Liana at ang mga anak nito na unti-unting bumabangon mula sa hirap. Wala siyang hiniling na kapalit. Ginawa niya ito hindi para sa sariling papuri, kundi dahil alam niyang iyon ang tamang gawin. Habang tinutulungan ni Andre si Liana at ang mga anak nito, pilit niyang sinikap na panatilihin ang balanse sa kanyang sariling buhay. Hindi niya pinabayaang maapektuhan ng nakaraan ang relasyon niya kay Clara. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit alam din niyang bahagi ng bagong simula ang pagtutok sa kasalukuyan. Sa harap ng maraming opinyon mula sa paligid, mga kaibigan, kasosyo, at maging mga tao sa negosyo, buo ang paniniwala niya na ginagawa niya ang tama. Ayaw niyang bigyang bigat ang mga chismis na baka may nararamdaman pa siya kay Liana o na baka ang pagtulong niya ay may halong personal na dahilan. Isang gabi, habang sila ni Clara ay nagpapahinga sa kanilang tahanan, nilapitan niya ito. Clara, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, sabi ni Andre habang hawak ang kamay nito. Sa lahat ng ginagawa ko para kay Liana, alam kong hindi lahat ng tao maiintindihan iyon. Pero ikaw, naiintindihan mo ako. Tiningnan siya ni Clara at nginitian. Andre, hindi ako nagdududa sa mga intensyon mo. Alam ko kung gaano kalaki ang puso mo. At alam ko rin na ako ang nasa puso mo ngayon, kaya hindi ako natatakot. Ngumiti si Andre, para bang nabunutan siya ng tinik. Alam niyang ang mga salitang iyon mula kay Clara ang kailangang marinig upang mas maging matatag sa kanyang desisyon. Ang pagkakaroon ng taong lubos na naniniwala sa kanya ay higit pa sa ano pamang tagumpay na nakamit niya. Sa gitna ng kanilang bagong pamilya, tinuloy ni Andre ang pagtulong kay Liana nang walang pagdadalawang isip. Sinigurado niyang hindi lamang pansamantala ang kalagayan nito. Naglaan siya ng pondo upang masimulan ni Liana ang maliit na negosyo. Isang tindahan
ng mga pagkain na kaya nitong pamahalaan habang inaalagaan ang mga anak. Bagamat maliit lang ito sa umpisa, nakita niya ang sigla sa mata ni Liana nang maramdaman nitong kaya pa rin niyang buuin ang sarili. Isang araw, habang binibisita ni Andre ang tindahan, sinabi ni Liana, "Andre, hindi ko na alam kung paano kita mapapasalamatan. Alam kong wala akong karapatang hingi ng tulong mo, pero binigay mo pa rin. Hindi mo kailangang magpasalamat, Liana." Sagot niya, "Ang importante ay maging maayos kayo ng mga anak mo. Iyon lang naman ang gusto ko." Sa mga susunod na buwan, naging masaya ang bagong pamilya ni Andre. Sa gitna ng kanilang araw-araw na gawain sa negosyo, nagdesisyon si Andre na ipakita kay Clara kung gaano niya ito pinahahalagahan. Sa isang simpleng hapunan sa kanilang paboritong restaurant, inilabas niya ang isang singsing. Hindi man niya inaasahan, nangingilid ang luha ni Clara nang marinig ang tanong. "Andre, hindi ko akalaing itatanong mo ito," sabi ni Clara habang tumutulo ang luha. "Ikaw ang tumulong sa akin mula sa umpisa. Ikaw ang dahilan kung bakit nanatili akong matatag sa gitna ng lahat. At ikaw ang gusto kong makasama sa buhay." Sagot ni Andre. "Gusto mo ba?" Tumango si Clara. "Oo, Andre. Oo." Simula noon, lalong naging masaya ang buhay ni Andre. Ang bawat araw kasama si Clara at ang kanilang bagong binubuong pamilya ay puno ng saya, tiwala at pagmamahalan. Hindi na siya nag-aalala sa opinyon ng iba. Ang mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyan, ang pamilya niya, ang negosyo, at ang tahimik ngunit mapagmalasakit na pagtulong sa mga nangangailangan. Sa paglipas ng panahon, natutunan din ni Andre ang isa sa pinakamahalagang leksyon sa buhay. Ang pagpapatawad. Natutunan niyang patawarin ang sarili para sa mga pagkukulang niya noon. Natutunan niyang tanggapin ang nakaraan hindi bilang pabigat, kundi bilang aral na naghubog sa kung sino siya ngayon. Sa tuwing naiisip niya ang hirap at sakit ng nakaraan, hindi na niya iyon tinitingnan bilang pagkatalo. Sa halip, tinitingnan niya iyon bilang pundasyon ng mas malakas at mas matatag na Andre. Isang gabi, habang sila ni Clara ay nakaupo sa balkonahe, sinabi niya, "Clara, maraming beses na akong nagkamali. Pero ngayon, sa bawat pagising ko, alam kong mas maganda na ang direksyon ng buhay ko. Salamat sa iyo." "Hindi mo kailangang magpasalamat," sagot ni Clara. "Ang lahat ng meron tayo ngayon ay bunga ng lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Dapat ikaw ang pasalamatan." Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Andre ng isang napakagandang pakiramdam. Ang pakiramdam ng kapayapaan, ng pagkakontento, at ng muling pagbangon. Alam niyang may mas marami pang hamon sa hinaharap, ngunit sa piling ng kanyang bagong pamilya at sa tulong ng pagmamahal at tiwala nila sa isa't isa, alam niyang kaya niyang lampasan ang kahit anong pagsubok na darating. Habang tuloy-tuloy ang buhay ni Andre, hindi niya maiwasang mapansin na ang kaniyang simpleng pagtulong kay Liana ay tila nagiging paboritong paksa ng usapan ng ibang tao. Sa simula'y iniisip niyang natural lamang ito. Isa siyang kilalang negosyante. At anumang ginagawa niya ay madalas nababalitaan ng mga tao sa paligid niya. Ngunit habang tumatagal, tila nagiging masinsinan ang bulong-bulungan. Sa bawat pagpasok niya sa opisina, ramdam niya ang mga matang nakatingin, ang mga hikbi ng pag-uusap na biglaang tumitigil kapag siya'y dumadaan. Kahit hindi niya marinig ang eksaktong salita, alam niyang ang mga iyon ay tungkol kay Liana. "Pare, narinig mo na ba?" Bulong ng isang kasamahan ni Andre sa kabilang mesa. "Grabe daw, tinutulungan ni boss yung ex niya. Baka naman hindi pa siya totally move on." Bagamat tila walang direktang harapang paratang, nararamdaman ni Andre ang epekto ng chismis. Hindi ito isang simpleng issue na agad mapapabulaanan. Ito'y mga usapan na mabilis kumalat at mahirap pigilan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nanatiling tahimik si Andre. Hindi siya kailanman sumagot sa mga tanong. Hindi siya nagbigay ng paliwanag at lalong hindi siya nagkomento sa sinuman tungkol sa tunay niyang dahilan. Alam niya ang totoo.
Ginagawa niya ito hindi dahil may nararamdaman pa siya para kay Liana, kundi dahil nararamdaman niyang obligasyon niyang tumulong, lalo na sa mga batang walang kasalanan sa nangyari noon. Sa kabila ng ingay sa paligid, may isang tao na nanatiling tahimik ngunit puno ng suporta, si Clara. Bagamat alam niyang maraming nagsasabi ng kung ano-ano, hindi niya ito binigyang pansin. Imbes, mas pinili niyang intindihin ang sitwasyon ni Andre at ang mga hakbang nitong ginagawa. Kapag silang dalawa lang ang magkasama sa bahay, si Clara ang nagiging pader ni Andre, ang tagapakinig at tagasalo ng lahat ng emosyon niya. Andre, sabi ni Clara minsang maghaharap sila sa hapagkainan. Alam kong mahirap ang sitwasyon ngayon, pero naniniwala ako sa iyo. Alam kong ang ginagawa mo ay mula sa kabutihan ng puso mo. Huwag mong hayaan ang sinasabi ng iba na makaapekto sa iyo. Tumingin si Andre kay Clara. Kita sa mata niya ang pagod na hindi niya maipakita sa iba. Clara, hindi naman ako naapektuhan dahil iniisip ko kung anong tingin nila sa akin. Ang mas kinatatakutan ko ay baka pati ikaw magduda na rin sa ginagawa ko. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Andre at nginitian ito. Andre, hindi ko kailanman pagdududahan ang pagmamahal mo sa akin. Kaya kong makita kung sino ang totoo sa mga intensyon mo. Kaya kong makita kung ano talaga ang nasa puso mo. Ang mga salitang iyon ang nagbigay ng lakas kay Andre na magpatuloy. Alam niyang hanggat naniniwala si Clara sa kanya, wala siyang dapat ikatakot. Ngunit hindi pa rin siya mapakali. Napagdesisyonan niyang muling kausapin si Liana upang tiyaking malinaw sa kanilang dalawa ang dahilan ng kanyang pagtulong. Isang hapon, dumalaw si Andre sa apartment na ibinigay niya kay Liana. Hindi niya ito inabutan sa loob ng tindahan kaya't pumasok siya at hinanap ito. Nakita niyang abala si Liana sa pag-aayos ng mga paninda at sa pagkakataong iyon, tila mas maaliwalas na ang mukha nito. Nang makita siya ni Liana, bahagyang nagulat ito, ngunit agad din itong ngumiti. Andre, kumusta? Tanong ni Liana. Halata ang gulat ngunit masaya sa pagdating nito. Anong maitutulong ko sa'yo? Liana, sagot ni Andre, seryosong nakatingin sa kanya. Alam kong matagal na kitang tinutulungan at sa tingin ko, kailangan kong linawin ang isang bagay. Tumingin lang si Liana sa kanya, naghihintay ng kasunod na salita. Liana, hindi ko ito ginagawa dahil sa kung anumang pakiramdam ko para sa iyo noon. Sabi ni Andre, iniwasan ang anumang pagdududa. Ginagawa ko ito para sa mga anak mo, para sa inyo. Gusto ko lang siguraduhin na may maayos kayong buhay. Iyon lang. Nakita niya ang bahagyang pagluha ni Liana. Andre, salamat, sagot nito. Naiintindihan ko at alam kong totoo ka sa intensyon mo. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang ginawa mo para sa akin at sa mga anak ko. Ngumiti si Andre. Huwag mong intindihin ang pasasalamat. Gawin mo na lang ang lahat ng kaya mo para sa mga bata. Iyon ang pinakamasayang makikita ko. Simula noon, mas naging malinaw ang lahat sa pagitan nila. Naging maayos ang kanilang usapan at mas nagkaroon ng tiwala si Liana sa intensyon ni Andre. Sa kabila nito, nanatiling simple ang buhay nila. Patuloy na bumabalik si Andre sa trabaho at sa piling ni Clara, habang si Liana ay patuloy na nagtataguyod ng tindahan kasama ang mga anak nito. Si Clara, sa kabila ng lahat, ay naging mabuti rin kay Liana. Hindi ito nagpakita ng anumang pagdududa o galit. Sa halip, tinulungan pa nito si Liana sa pagpaplano ng negosyo. Sa bawat pag-uusap nila, nagiging mas malapit ang tatlo sa isa't isa, na tila nagiging bahagi sila ng iisang kwento ng pag-asa at pagtutulungan. Habang maayos na ang daloy ng buhay ni Andre at tila nasa tamang landas na rin si Liana, hindi nila inaasahan ang muling paglitaw ni Franco. Si Franco ay isang taong tila bumalot sa nakaraan ni Liana ng kasinungalingan at panlilinlang. Noon pa man, ito na ang naging dahilan ng pagbagsak ng kaniyang mga pangarap. Ang kanilang maliit na negosyo na dating nagbibigay ng pag-asa at kita sa kanya
ay nauwi sa pagkakalugi dahil sa mga maling desisyon at katiwalian ni Franco. Kaya't nang marinig ni Andre na muli itong nagpaparamdam, alam niyang hindi na siya maaaring magpabaya. Isang araw, dumating si Liana sa opisina ni Andre. Baka sa mukha nito ang pagkabahala at pagod. "Andre, kailangan kong makausap ka." Bungad nito. Tahimik si Liana ngunit halata sa mga kilos ang tensyon. "Anong nangyari?" tanong ni Andre habang inalalayan ito papasok sa kanyang opisina. "May problema ba sa tindahan?" Umiling si Liana. "Hindi ito tungkol sa tindahan. Andre, bumalik si Franco." Napatigil si Andre. Ang pangalan pa lang na iyon ay sapat na upang magbalik sa kanya ang mga kwentong ikinuwento ni Liana noon. "Ano ang gusto niya?" Maingat niyang tanong. "Hinihingi niya ang maliit na lupa na naiwan ko mula sa negosyo namin noon. Ang sabi niya, may utang daw ako sa kanya. Pero alam ko, wala. Nagdudulot lang siya ng gulo." Sagot ni Liana, bakas ang takot sa boses nito. "Paano niya nalaman kung nasaan ka?" Tanong ni Andre, iniisip kung paano maaaring nalaman ni Franco ang bagong tirahan ni Liana at ang muling pagbawi nito ng sarili. "Hindi ko rin alam," sagot ni Liana. Hawak ang noo na tila pinipilit kalmahin ang sarili. "Sinubukan ko siyang kausapin pero matigas siya. Sinabi niya na ipapahiya niya ako sa mga tao kung hindi ko ibibigay ang lupa." Sa mga sumunod na araw, tahimik ngunit mabusising inalam ni Andre ang kalagayan ni Franco. Sa tulong ng mga koneksyon at abogado, nalaman niyang aktibo pa rin ito sa mga ilegal na gawain. Ang balitang ito ay nagpatibay lamang sa kaniyang desisyong kumilos. "Liana, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na guluhin ka niya ulit," sabi ni Andre habang nakaupo sila sa maliit na sala ng apartment ni Liana. "Kung kailangan, idadaan natin ito sa legal na paraan." "Andre, ayokong madamay ka pa rito. Alam kong malaki ang mawawala sa'yo kapag na-involve ka sa ganitong klaseng gulo." Sagot ni Liana na halatang iniisip ang magiging epekto ng mga hakbang ni Andre sa negosyo nito. "Hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga, maprotektahan ka at ang mga anak mo," sagot ni Andre, mariing tumingin sa mga mata ni Liana. "Hindi ko hahayaan na mapahamak ka ulit." Ilang linggo ang lumipas at pinangunahan ni Andre ang pagsasampa ng kaso laban kay Franco. Gamit ang kaniyang impluwensya bilang isang kilalang negosyante, tinawagan niya ang kaniyang mga abogado upang tiyaking maayos at legal ang lahat ng dokumento. Hindi madali ang proseso. Maraming beses silang tinakot ni Franco. May mga pagkakataong tila nawawalan na ng loob si Liana. "Andre, baka dapat na lang nating bitawan ito," sabi niya isang araw. "Liana, kung bibitawan natin ito, mas lalakas lang ang loob niya. Kaya kailangan nating tapusin ito ngayon," sagot ni Andre. Hindi galit ang boses nito, ngunit may halong determinasyon na nagpapakita ng seryosong layunin. Sa bawat pag-usad ng kaso, lalong lumakas ang suporta ni Clara kay Andre. Alam niya na ginagawa ito ng kaniyang fiancé hindi para sa sariling interes, kundi upang ilagay sa lugar ang tama. Sa tuwing umuuwi si Andre mula sa mahabang araw ng pakikipag-usap sa mga abogado at korte, si Clara ang nagiging sandalan niya. "Paano kung mas maging komplikado ito?" tanong ni Andre sa kanya minsang nakahiga sila sa kanilang kama. "Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang tama," sagot ni Clara habang hawak ang kanyang kamay. "At kahit anong mangyari, nandito ako." Ang mga salita ni Clara ang nagbigay ng lakas kay Andre na tapusin ang nasimulan. Sa mga huling pagdinig, unti-unting lumabas ang ebidensyang nagpapatunay na wala ngang karapatan si Franco sa hinihingi niyang lupa. Sa harap ng korte, lumabas ang mga dokumentong nagpapatunay ng mga ilegal na transaksyon ni Franco noon pa man. At sa wakas, formal nang natalo ang kaso nito. Ngunit higit pa sa panalo sa korte, ang pinakamahalagang bahagi ng lahat
ay ang pagkakabuo ng panibagong tiwala sa sarili ni Liana. Dahil sa suporta ni Andre at Clara, nahanap niya ang lakas upang muling tumayo sa sarili niyang mga paa. Naging tahimik na ang kanilang buhay. Bagamat hindi maiiwasan ang mga hamon, natutunan nilang harapin ang bawat isa ng buo ang loob at may kasamang pagkakaintindihan. Dumating ang araw ng pagdinig. Ang courtroom ay punong-puno ng tensyon at kahit walang nagsasalita, dama ang bigat ng bawat paghinga. Sa isang panig, nandoon si Andre, nakaupo sa likod ng abogado niyang kilala sa pagiging matibay at magaling sa mga kaso ng ganitong kalikasan. Sa kabila naman, naroon si Franco. Tahimik ngunit bakas ang kumpiyansa sa kanyang postura. Para sa kanya, panibagong laro lamang ito, isang larong pamilyar na siya. Ngunit para kay Andre, higit pa rito ang nakataya. Hindi lang ito tungkol sa kaso, kundi tungkol sa katarungan para sa mga taong minsang pinagkaitan nito. Nang magsimula ang hearing, binigyan ng pagkakataon si Liana na magsalita. Tumayo siya, hawak ang mga papeles na matagal niyang itinago, at marahang huminga bago nagsimula. Noong una, naniwala akong si Franco ay may mabuting layunin. Wika ni Liana, may bahid ng panghihinayang sa boses. Pareho kaming nangangarap noon. Pareho naming gustong makapagpatayo ng negosyo na makatutulong hindi lang sa amin, kundi sa mga empleyado rin namin. Ngunit hindi ko naisip na siya pala ang magiging dahilan ng lahat ng ito. Habang nagsasalita si Liana, unti-unti niyang inilabas ang mga dokumento. Mga kontratang pilit ipinasok ni Franco noon, mga resibo ng hindi maipaliwanag na gastusin, at mga pahayag mula sa dating empleyado na nagsasabing sa pilitan silang pinapirma upang magmukhang lehitimo ang mga transaksyon ni Franco. Habang patuloy ang pagsasalaysay, ang bawat salita ay tila isang tadyak sa kredibilidad ni Franco. Ang dating tahimik na korte ay napuno ng bulong-bulungan. At si Franco, na kanina'y may kumpiyansa, ay halatang nababahala na ngayon. Andre, hindi ko alam kung paano ko nagawang hindi makita ang lahat ng ito noon. Bigkas ni Liana sa huli. Napakaraming pagkakataon na sana'y tumigil na ako. Ngunit dahil sa tiwala, piniling hindi ko pansinin ang mga senyales. Sa bandang huli, nagdusa hindi lang ako, kundi pati ang pamilya ko. Sana ay matapos na ang lahat ng ito para makapagsimula kami muli. Pagkatapos ng testimonya ni Liana, hiniling ni Andre sa abogado na magdagdag ng huling pahayag. Tumayo si Andre at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita siya sa harap ng korte. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, sabi niya, diretsyong nakatingin kay Franco. Ngunit ang kaya kong gawin ay tiyaking hindi na muling makapanloloko ang taong ito. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong nawalan, naghirap, at patuloy na dumaranas ng epekto ng kanyang mga ginawa. Nang dumating ang hatol, tila huminto ang mundo sa paligid ni Andre at Liana. Inihayag ng hukom na si Franco ay may pananagutan sa mga naipakitang ebidensya. Sinabi rin nitong hindi na maaaring magkaroon si Franco ng anumang kontrol sa mga ari-ariang pilit nitong hinihingi. Sa huli, natalo si Franco at napalaya si Liana mula sa lahat ng mga pangambang matagal niyang binuhat. Paglabas ng korte, tahimik na lumapit si Liana kay Andre. Andre, maraming salamat, sabi niya. Bakas ang pag-ibig at pasasalamat sa mga mata. Hindi ko inaasahang gagawin mo ang lahat ng ito para sa akin. Alam kong marami akong pagkukulang noon. Alam kong nasaktan kita, kaya't humihingi ako ng tawad. Kung nagkaroon ako ng pagkakataon noon, sana hindi kita iniwan. Sana hindi ako nawalan ng tiwala sa iyo. Tumango si Andre, ngunit ang ngiti niya ay puno ng pangunawa. Liana, tapos na ang nakaraan, sagot niya. Walang kailangang humingi ng tawad pa. Ang mahalaga ngayon ay maayos ka na. Maayos na ang mga anak mo. Wala akong hiniling kundi ang makita kang nakatayo muli. Bagamat ramdam ni Liana ang totoo sa mga salitang iyon, may parte pa rin sa kanya na umaasang may natitira pa. Andre,
Kung maibabalik lang ang panahon, pabulong niyang sabi, ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, mahinang tumawa si Andre. Hindi natin mababalik ang nakaraan, Liana, ani Andre. At kahit magawa natin yun, iba na ang panahon ngayon. May pamilya na ako, may Clara na ako, at masaya ako kung nasaan ako. Kaya't ikaw rin, magpatuloy ka. Ang lahat ng ito ay para sa'yo, para sa mga bata. Huwag mong isipin ang nakaraan. Isipin mo ang hinaharap. Tumango si Liana, bagamat may bakas ng lungkot sa kanyang muka. Salamat, Andre. Muli niyang sambit. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Sa kanilang pagkakaharap na iyon, tila nagkaroon ng pagkakataon si Liana at Andre na tuluyang tapusin ang lumang kabanata ng kanilang buhay. Bagamat hindi na maibabalik ang dating samahan, nagkaroon ng panibagong simula. Isang simula ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng pagtanaw sa mas maaliwalas na bukas. Matapos ang tagumpay sa kaso, bumalik si Andre sa dati niyang buhay na tila mas magaan ang bawat hakbang. Bagamat hindi naging madali ang pagharap kay Franco, ang resulta ay isang bagong simula. Hindi lang para kay Liana, kundi para na rin kay Andre at sa kanyang sariling pamilya. Sa araw-araw niyang pagpasok sa opisina, nararamdaman niya ang kakaibang sigla. Wala na ang mabigat na pakiramdam ng pagkakaroon ng hindi nalulutas na usapin mula sa nakaraan. Si Clara naman ay nanatiling tahimik ngunit masugid na suporta sa kanya. Tuwing gabi, habang nag-uusap sila sa kanilang sala, nagiging malinaw kung gaano kalaki ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Andre, alam kong malaki ang naging bahagi mo sa buhay ni Liana at ng mga anak niya, sabi ni Clara habang hawak ang kamay niya. Ngunit ang pinakagusto ko sa lahat ng ginawa mo ay ang hindi mo hinayaan ang nakaraan na sirain kung sino ka ngayon. Mas malakas ka na, mas mapagkumbaba, at mas may direksyon. Ngumiti si Andre at tumango. Clara, hindi ko alam kung paano ko nagawang lampasan ang lahat ng ito kung wala ka sa tabi ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nanatili akong buo sa kabila ng lahat. Salamat sa pagiging partner, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay ko. Samantala, si Liana ay nagsimulang tahakin ang landas ng isang bagong buhay. Bagamat maraming pagsubok ang hinarap niya, natutunan niyang gamitin ang mga leksyon ng nakaraan upang itaguyod ang kaniyang mga anak. Mga anak, madalas niyang sabihin habang kasama sila sa maliit nilang apartment, ang lahat ng ito ay nagsimula sa maliit na tindahan, sa kaunting tulong at sa maraming pagsisikap. Huwag kayong matakot na magsimula ng maliit. Ang mahalaga, may pangarap kayo at gagawin ninyo ang lahat para matupad iyon. Dahil sa pag-unlad ng kaniyang negosyo, natutunan din ni Liana ang halaga ng tiwala sa sarili at sa iba. Hindi na niya hinayaan ang takot na kontrolin siya. Sa tulong ni na Andre at Clara, natutunan niyang makipag-ugnayan sa mga mas malalaking supplier at naging mas organisado ang kanyang tindahan. Sa bawat linggo, nakikita niyang unti-unting dumarami ang mga customers at nararamdaman niya ang kaunting ginhawa sa kabila ng mahabang panahon ng paghihirap. Minsan, habang kumakain sila ng hapunan kasama ang mga bata, napansin ng panganay niyang anak ang ngiti sa kanyang muka. "Mama, bakit ka nakangiti?" tanong nito. "Dahil anak," sagot ni Liana, "ang lahat ng pinaghirapan natin, unti-unti nang nagbubunga. At dahil din may mga taong hindi tumalikod sa atin kahit ang hirap-hirap ng sitwasyon." Sa tuwing magkikita sila ni Andre, nagiging mas natural na ang kanilang pag-uusap. Ang dating mabigat na tensyon sa pagitan nila ay napalitan ng respeto at pagkakaibigan. Sa bawat pagkakataong magkasama sila, halimbawa, kapag dumarating si Andre sa tindahan upang tingnan kung paano ang takbo ng negosyo ni Liana, puro trabaho at mga plano ang kanilang napag-uusapan. "Liana, sa tingin ko, mas maganda kung magdagdag ka ng mga produktong mas praktikal," sabi ni Andre minsan. "Maraming naghahanap ng ganitong uri ng leather goods ngayon. Subukan mo kayang i-market sa mga online platform."
Tinitingnan ni Liana ang suggestion ni Andre at makalipas ang ilang linggo, sinubukan niyang ipatupad ito. Hindi nagtagal, lumaki pa ang kita ng kaniyang tindahan. At sa bawat tagumpay, natutunan niyang patawarin ang sarili sa mga pagkakamali ng nakaraan. Naging malinaw sa kanya na ang lahat ng kaniyang pinagdaanan, ang sakit, ang hirap, ang mga pagkukulang ay bahagi ng kanyang kwento. Ang mahalaga, patuloy siyang sumusulong. Si Clara, sa kabila ng mga pinagdaanan, ay mas lalong naging malapit kay Liana. Sa tuwing dumarating si Clara sa tindahan, nagdadala siya ng mga mungkahi kung paano mas mapapaganda pa ang negosyo. Liana, ito ang isang supplier na ginagamit din namin para sa mga premium materials. Baka makatulong sa'yo, sabi ni Clara isang araw. Sa bawat payo ni Clara, mas lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan. Nagkaroon ng mas matibay na koneksyon sa pagitan nila, hindi bilang magkaibigan sa dati, kundi bilang mga taong parehong naniniwala na ang pag-unlad ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa pagbangon ng dignidad ng isang tao. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas makulay ang buhay ng lahat. Ang mga anak ni Liana, na noon ay tila nawalan na ng pag-asa, ay ngayon masigasig na sa pag-aaral. Sa bawat pagkakataong may pagkakataong makipaglaro sa kanila si Andre, napupuno ang kanilang munting tahanan ng tawanan. Andre, salamat, sabi ni Liana minsan habang pinapanood nila ang mga bata. Hindi lang sa tulong, salamat dahil hindi mo kami sinukuan. Iyon lang naman ang gusto ko, sagot ni Andre. Maging maayos kayo. Maganda na ang direksyon mo ngayon. Panatilihin mo lang. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, naging mas buo ang pagkakaibigan ni na Andre, Clara at Liana. Ang dati nilang komplikadong relasyon ay naging inspirasyon upang mas maipakita na ang nakaraan, gaano man kabigat, ay pwedeng magsilbing pundasyon ng mas maaliwalas na hinaharap. Sa bawat araw na nagdadaan, mas nagiging maliwanag ang pag-asa sa kanilang mga buhay. Ang muling pagbuo ng mga pangarap, ang muling pagtitiwala, at ang muling pagyakap sa mga bagay na talagang mahalaga. Lumipas ang ilang taon mula nang tuluyang magbago ang takbo ng kanilang mga buhay. Si Andre, na minsang nakaramdam ng lungkot, galit, at kawalang pag-asa, ay ngayon ay isa ng simbolo ng determinasyon sa kanilang komunidad. Hindi siya nagbago ng paraan ng pamumuhay, nanatili siyang simple at mapagkumbaba. Patuloy niyang pinamumunuan ang kanilang negosyo kasama si Clara. Ngunit ngayon, higit pa sa kita, ang layunin nilang mag-asawa ay makatulong sa mga nangangailangan. Sa isang pagtitipon sa komunidad, pinatawag si Andre upang magbigay ng maikling talumpati. Tumayo siya sa harap ng maraming tao, mga mag-aaral, mga magulang, at mga kaibigan na nakiisa sa kanilang proyekto ng pagbibigay ng scholarship sa mga batang nais makapag-aral. Maraming salamat sa inyong lahat. Panimula niya, hawak ang mikropono. Hindi ko maipapaliwanag kung gaano kahalaga ang suporta ng bawat isa sa inyo. Ang layunin naming mag-asawa ay hindi lamang magtagumpay, kundi magbigay rin ng pag-asa sa mga kabataan. Alam naming maraming nangangarap, ngunit madalas ay walang sapat na kakayahan para maabot ang mga pangarap na iyon. Sa tulong ng maliit naming negosyo, nais naming maging tulay para sa kanila. Marami ang pumalakpak, ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang mga ngiti sa muka ng mga tao. Isang magulang ang lumapit kay Andre pagkatapos ng programa. Sir Andre, gusto ko lang pong magpasalamat, sabi nito. Ang anak ko po ay isa sa mga natulungan ninyo. Dati po ay halos wala kaming makain, pero ngayon nakakapag-aral na siya at may pag-asa ng makapagtapos. Ngumiti si Andre at tumango. Hindi po ako ang dapat pasalamatan. Ang mahalaga ay ang sipag at tiyaga ng inyong anak. Yun po ang dahilan kung bakit namin ito ginagawa, para mabigyan ng pagkakataon ang mga batang tulad niya. Samantala si Liana, na minsang nawalan ng direksyon, ay isa na ring simbolo ng pagbangon mula sa pagkakadapa. Hindi lingid sa komunidad ang kaniyang kwento. Mula sa pagiging maganda ang takbo ng negosyo,
biglang bumagsak dahil sa maling tiwala at muling bumangon sa tulong ng mga kaibigan. Sa kaniyang munting tindahan, madalas siyang lapitan ng mga kabataan at magulang na humihingi ng payo. Ate Liana, paano niyo po nalampasan ang lahat ng iyon? Tanong ng isang estudyante na dumadaan upang bumili ng bag mula sa kaniyang tindahan. Ngumiti si Liana. Alam mo, hindi madali. Pero ang una kong natutunan ay ang tumayo muli. Kung magpapatuloy ka lang sa pagiging malungkot at takot, hindi ka makakakita ng solusyon. Pangalawa, humingi ako ng tulong. Minsan, ang pride ang humaharang sa atin para makahanap ng bagong simula. Kaya't huwag kang matakot humingi ng payo sa mga taong may malasakit sa iyo. At panghuli, magtiwala ka sa sarili mo. Ang lahat ng ginawa ko, sinikap kong patunayan sa sarili kong kaya ko. Ang mga simpleng salitang iyon mula kay Liana ay nagsilbing inspirasyon sa mga nakikinig. Sa kanilang komunidad, siya ang naging halimbawa ng hindi pagsuko. Ang dating hindi mapakali at tila nawalan ng pag-asa ay ngayoy matibay at may malinaw na direksyon sa buhay. Sa tulong ng suportang natanggap niya mula kina Andre at Clara, napagtanto ni Liana ang halaga ng pananampalataya sa sarili at sa iba. Si Clara naman, bagamat hindi likas na naghahanap ng spotlight, ay naging malaki rin ang kontribusyon. Siya ang nagpanukala na gamitin ang bahagi ng kanilang kita upang bumuo ng isang pondo para sa mga nangangailangang estudyante. Andre, sa tingin ko, dapat tayong magbigay ng scholarship sa mga batang hindi kayang mag-aral. Sabi niya isang gabi habang nag-uusap sila. Gusto kong tulungan silang makahanap ng pag-asa, tulad ng ginawa natin kay Liana. Alam kong marami pang nangangailangan ng tulong at kaya nating maging bahagi ng pagbabago. Hindi nagdalawang isip si Andre. Sige, gawin natin. Sagot niya. Kung makakatulong tayo, bakit hindi? Sa tulong ng kanilang negosyo, nagawa nilang magbigay ng suporta sa mga kabataang hindi makapag-aral. Sa bawat graduation, dumadalo si Clara upang makita ang mga batang natulungan nila. Sa bawat ngiti ng mga magulang at mga bata, alam niyang tama ang kanilang desisyon. Salamat po, Ma'am Clara, sabi ng isang batang babae. Kayo po ang dahilan kung bakit nakapagtapos ako. Ngumiti si Clara at sinagot, Hindi anak, ikaw ang dahilan. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo at kami lamang ay tumulong sa tamang panahon. Habang tumatagal, mas lalong nagiging matatag ang ugnayan ng tatlo, sina Andre, Clara at Liana. Ang dating masalimuot na nakaraan ay naging inspirasyon upang mas maipakita nila ang halaga ng pagtutulungan. Hindi man maibalik ang nakaraang nawala, nagawa nilang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Sa kanilang kwento, maraming natutunan ang komunidad na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may liwanag pa rin sa dulo ng madilim na landas. Ang mga taong minsang nasa gilid ng kawalan ng pag-asa ay ngayoy tumatayong patunay na ang pagbangon ay hindi imposibleng makamtan. Mula kay Andre na natutunang maging simple sa kabila ng tagumpay, hanggang kay Liana na muling natutunan ang halaga ng pananampalataya sa sarili, at kay Clara na nagbigay daan upang maipasa ang tulong sa susunod na henerasyon. Ang kanilang mga buhay ay naging patunay na ang bawat tao ay may kakayahang magbago at magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa wakas, natapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang mahahabang taon ng pagsubok, mga pangarap na nabasag, at mga sugat na tila hindi na maghihilom. Lahat ng ito'y naging bahagi ng nakaraan. Ngayon, may bago ng liwanag na sumisikat sa buhay ni na Andre, Clara at Liana. Hindi nila inakala na ang landas na minsang napakabigat at puno ng tanong ay hahantong sa ganitong pagkakataon. Isang panibagong simula kung saan may pag-asa at paghilom. Si Andre at Clara, na ngayoy masaya na sa piling ng kanilang mga anak, ay tila isang perpektong larawan ng muling pagbubuo ng buhay. Ang dating tensyon at hirap na dala ng nakaraan ay napalitan ng mga ngiti, mga tawanan, at mga sandaling hindi nila iniisip na darating pa. Sa kanilang tahanan,
Naroon ang kasimplehan at init ng isang pamilyang buo at puno ng pagmamahalan. Sa gabi, habang nagbabasa ng bedtime story para sa kanilang mga anak, madalas mapatitig si Andre kay Clara at mararamdaman niya ang tahimik ngunit matatag na pasasalamat. Hindi ko alam kung paano tayo nakarating dito. Minsan niyang sinabi habang nakahiga sila, tinitingnan ng mga bata. Parang ang hirap nun, pero ngayon, parang lahat ng iyon ay worth it. Tumingin si Clara sa kanya. Hawak ang kamay nito. Andre, sa tingin ko, kaya tayo nakarating dito dahil hindi tayo sumuko. Hindi tayo tumigil kahit gaano kahirap. At higit sa lahat, natutunan nating patawarin ang nakaraan. Samantala, si Liana ay nakatagpo na rin ng kapayapaan. Sa kabila ng mahahabang taon ng pagkakawala, ngayon ay masaya na siya sa piling ng kaniyang mga anak. Mayroon siyang bagong trabaho na hindi lang nagbibigay sa kanila ng pang-araw-araw na pangangailangan, kundi pati na rin ng seguridad at tiwala sa sarili. Tuwing umuuwi siya mula sa trabaho at nasisilayan ang mga ngiti ng kanyang mga anak, ramdam niyang sulit ang bawat sakripisyo. Mama, ang saya ko po na may trabaho na kayo, sabi ng kanyang bunso isang gabi habang sila'y kumakain. Parang hindi na po tayo nag-aalala lagi. Ngumiti si Liana, ramdam ang init ng pagmamahal ng kanyang mga anak. Oo anak, sagot niya. At ngayon, mas magagawa na natin ang mga bagay na hindi natin nagawa noon. Ang mahalaga, sama-sama tayo at wala nang makakapigil sa atin. Ang nakaraan, na dating parang isang bukas na sugat, ay hindi na ganoon kabigat. Hindi na ito isang pasaning kailangang dalhin. Sa halip, ito'y naging paalala na kahit gaano kahirap ang buhay, laging may pagkakataon upang bumangon at magsimula ulit. Tuwing naaalala nila ang mga araw na punong-puno ng luha, takot, at pagkabigo, hindi nila ito tinitingnan bilang pagkatalo. Bagkus, tinatanaw nila ito bilang mga aral na nagdala sa kanila sa kung nasaan sila ngayon. Isang araw, inimbitahan si Andre na magsalita sa isang conference para sa mga negosyanteng nais muling bumangon mula sa pagkabagsak. Tila nahihiya si Andre noong una. Hindi niya inakala na ang kanyang kwento ay magiging interesanteng pakinggan ng iba. Ngunit sa paghimok ni Clara, pumayag din siya. Nang tumayo siya sa harap ng napakaraming tao, naramdaman niyang bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pinagdaanan. Ang mga sandaling nawala na ang lahat, ang mga gabi ng walang tigil na pag-iisip, at ang mga araw na akala niya'y hindi na siya makakabangon. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin. Simula ni Andre. Hindi ako sanay sa ganitong mga pagkakataon. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo na kahit gaano kabigat ang pinagdaanan ninyo, may liwanag pa rin sa dulo ng madilim na daan. Ang mahalaga ay hindi kayo sumuko. Ang mahalaga ay natutunan niyong tumayo ulit at bumuo ng bagong kwento. Habang sinasabi niya ito, napansin niya ang mga tao sa audience. Mga mukhang puno ng pag-asa. Ngunit halata rin ang mga tanda ng pagod at hirap. Gusto ko lang sabihin na ako, noong mga panahong tila walang direksyon ng buhay ko, naniwala lang ako na kaya ko. Alam kong hindi iyon madali. Ngunit kapag mayroon kang suporta mula sa mga tao sa paligid mo, at kapag natutunan mong patawarin ang sarili mo, magsisimula ang pagbabago. Palakpakan ang sumunod sa kanyang sinabi. Ngunit higit sa lahat, napansin ni Andre ang ilang tao sa audience na parang nagliwanag ang mga muka. Isang babae ang lumapit sa kanya pagkatapos ng talumpati. Sir Andre, maraming salamat sa kwento ninyo, sabi nito. Noong una, parang hindi ko na kayang bumangon. Pero narinig ko ang kwento nyo at napaisip ako. Kung kayo, na dumaan sa ganoong kahirap, ay nagawang bumangon, siguro ako rin, kaya ko rin. Ngumiti si Andre at tumango. Oo, kaya mo. Ang lahat ng tao, kahit anong pinagdadaanan nila, ay may kakayahang magsimula ulit. Huwag kang susuko. Magtiwala ka sa sarili mo. Ang kwento ni na Andre, Clara at Liana
ay naging isang patunay na kahit anong hirap ang pinagdaanan, laging may pag-asa sa hinaharap. Hindi man sila bumalik sa dating relasyon o sa mga dating pangarap, nagawa nilang bumuo ng bagong daan. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa pagkabigo, kundi tungkol sa pagbangon at pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa huli, napatunayan nilang kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may bagong simula sa dulo ng lahat.